po sa inyo, Ma'am Hana. Welcome po sa ating program sa Bombo Radyo Dagupan. Si Bombo Marian po ito. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig ng Bombo Radio Dagupan. Ang iyong likod ay nag-uulat mula sa Tokyo, Japan. Okay. Okay, now ay lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. 7-7 dito sa Japan actually ay ang aming Tanabata Festival. Isang unique na kultura ang pagse-celebrate itong araw nito. Okay, back to you, Bombo Marian. Okey po. So ayun po, Ma'am Hana 'no, eto hingi po kami ng ilang mga, situation po sa ngayon sana diyan po sa Japan. Regarding po dito yung mga naging epekto po kamakailan ano nung, earthquake or naranasang lindol diyan po sa Japan dahil may mga ulat nga po na may mga, residents po, ang nag-e-evacuate po ano mula po sa iba pong mga, region po, ma'am. Yes, dito sa southern part ng Japan ay andun yung evacuation dahil nga Mm, sa mga kaganapang earthquake. Actually, non-stop na earthquake. Imagine nyo na 1,000 plus, 1,500 to be exact ang na-record na ng Japan, um, what do you call this? Japan Meteorological Agency, kung mm, saan ang mga tao doon sa island, sa southern part na tinatawag, dalawang islands siya. Yung isa ay Akusekajima, sa Japanese no, ang Jima ay island, at mm, yung isa naman ay Kodakara-jima, kung saan is a very small island, which is about, actually kanina tinignan natin, no, mula sa Tokyo kung saan ako nag-report ngayon ay 1,700 kilometers, at ang Akusekajima naman ay 1,664. Bali maraming mga islands sa southern part ng Japan, at ang pinaka-active na volcano na tinatawag na Sakurajima ay ano yan, non-stop na mga earthquakes doon. Tapos yung volcano ay uh, almost every day ay andun yung kanyang nagpo-flow na lava. Magkakalapit itong mga islands ito. Pero since June 21st, andun na lumalakas yung mga earthquakes doon. Sa Japan kasi hanggang 10 level ang kanilang earthquake measurement. Ang tawag nila ay Shindo. mm. Ngayon, yung 10 levels na yon, actually, hanggang 7 yung scale nila. Pero meron yung tinatawag na lower 5, higher 5, and then lower 6, higher 6. So, yung kanilang 7 scale, andun na, kung umabot din ng 6, malakas na yun. At dun na, yung mga earthquakes ay umaabot from lower 6 hanggang sa may upper 5 or upper 5 hanggang lower 6. Na kung i-compare natin sa mga earthquake sa measurement ng US, no, yung upper 6, I'm sorry, yung lower 6 ay talagang nagbabagsakan na yung mga cabinets, nababasag yung mga glasses ng mga windows, ng mga doors, Mm, at ang mga tao ay hindi na talaga makatayo o hindi na nila ma-control yung kanilang sasakyan. So, ganun kalakas yung earthquake since June 21st, kaya pinalikas na ang mga residente sa mga islands na ito kung saan ay pupunta sila sa main island. mm. Actually, kahapon may students ako na taga Kagoshima. Sabi naman niya ay malayo mula sa siyudad hanggang sa mga islands, mga umaabot ng 90 kilometers. So, ganun ang sitwasyon ngayon sa dalawang islands ng Japan kung saan pinapalikas ang mga residente doon. Kahapon ay 46 evacuees ang sinakay sa ferry boat papunta sa main island ng Kagoshima. I hope I can give you a better picture, no, yung Mm, nangyayari ngayon sa southern part ng Japan. So sa amin naman sa Tokyo ay hindi namin nararamdaman yung mga 1,500 earthquakes. Pero imagine mo na hindi 100 kundi 1,500 na ang mm, na-record nila mula nung June 21st hanggang kahapon. mm. Okay, back to you, Bombo Marian. Okey po. So, just to be clear lang din ma'am ano, so ibig sabihin po, yun din po talaga yung or hindi tama po talaga yung, mga report din ano na more than 1,500 or may nabasa pa nga tayo kanina parang 1,600 na po yata 'no, simula nga po nung mga recent weeks up until nitong, mga nakalipas na araw, yung naitatala. Kasi nung nagbabasa-basa po tayo ma'am ano, nung mga news,
diyan po sa Japan. May mga nakikita kasi tayo mga, re-share sinasabi po na ayun fake news raw po yung 1,000 more than 1,500. So ibig sabihin ma'am, hindi naman po siya fake news po ano, kasi yung iba parang tataka po sila na bakit gano'n daw kadami naman yung, naging or parang, gano'n kadami yung, naramdaman pong, lindol po ma'am. Yeah, sa Japan kasi, maraming mga active volcanoes. Mm. Bale, bago ako nag-Japan 'no, 1992 'yun, binasa natin ang sitwasyon dito sa Japan. Meron silang 22 live volcanoes as of 33 years ago. Sa Mm. Philippines, nakatala noon 6 active volcanoes. So, imagine yung mga active volcanoes na 'yun, i-compare natin sa bayan natin, bansa natin. So, talagang maraming earthquakes dito sa Japan. It's like becoming normal na ang 'pag may pagyanig dito. Ngayon, yung Sakurajima, down south ng Japan, yun ang pinaka-active sa lahat ng mga volcanoes sa Japan na non-stop yun. Sabi nga nila, all year round yung yung volcano, yung kanyang pag-uusok niyan. In fact, may movie nga na Sakurajima kung saan makikita nyo na live yung volcano na all year round yun. Ngayon, itong Sakurajima, malapit lang sa dalawang islands kung saan active ang volcano, na ito yung itinatala ngayon na merong 1,500 plus or 1,600 na pagyanig doon. Ngayon, dahil sa lumalakas na upper 5, lower 6 na hanggang sa scale ng 7, kailangan na talagang i-evacuate ang mga tao doon. So, seryoso na ito. Kasi ang mga Japanese 'no, accustomed na sa mga ganitong earthquake. Pero 'pag umaabot na ng lower 6, malapit na 'to sa pinakamalakas, kailangan na talagang ilikas ang mga tao doon. Mandatory ito. So, pinaghahanda naman ang authorities dito. Very systematic, well-coordinated ang kanilang pagtulong sa kanilang mamamayan from the top-down level ng kanilang pag-respond ng mga ganitong sitwasyon, be it typhoon, tsunami, o kaya earthquake, well coordinated dito sa Mm. Japan. Pati na rin yung support, yung kakainan nila, kung saan sila mag stay either sa sports center o kaya sa eskwelahan. Dati ako nag-volunteer actually, kung maalala niyo nung 2011, nag-volunteer tayo sa may Fukushima, kung saan meron ngang nuclear power plant doon. Pinaka-dangerous place to volunteer actually. Pero ang yung likod, pinili ko doon kasi walang gusto mag-volunteer. In fact, Mm. mga Filipinos ang pinakauna nag-volunteer dun sa may Fukushima area kung saan umabot nga na 9.0 yung earthquake doon at andun na yung tidal wave o kaya, I'm sorry, tsunami pala, hindi tidal wave. Cause ng tsunami ang pagyanig doon. So, siguro maalala niyo yung prediction ng July 5th. Ewan ko lang kung nakaabot sa inyo yung nag-predict ng March 11, 2011. Tapos mayroon ding prediction na July 5th, Mm. 2025. So, binabantayan din ito ng maraming tao. In fact, ang daming cancellations from South Korean tourists, mga taga Hong Kong, mga taga Southeast Asia. Kinancel nila yung kanilang pag-tour sa Japan dahil sa prediction na ito na July 5th. At Mm. coincidence siguro itong nangyayari naman sa may itong Sakurajima and then yung Kudakarajima, Akusekujima, kung saan pinapa-evacuate ang tao doon kasi non-stop yung earthquake doon sa mga islands nito. Pero malayo kami. Kagaya na sabi ko kanina na mula sa may Akusekujima, 1,664 kilometers ito sa Tokyo. Mm. By bus, no, 27 hours. Kung bus ito, non-stop siya. Ngayon, yung isang island naman, Kudakarajima, it would take 28 hours by bus papunta dito sa amin sa Tokyo. So, malayo kami. Pero yung mga, again, yung sinabi ko kaninang Sakurajima na pinaka-active na volcano sa Japan ay 90 kilometers away sa dalawang islands kung saan pinapa-evacuate ang mga residente doon. Okay, Mm. I hope I have given you a picture kung ano nangyayari dito sa Japan ngayon na ang Mm. dami nagmo-monitor actually kasi nga pinapa-evacuate na ang mga tao doon. Opo. Okay, back to you, Bongo Marian. Yes po. Actually, pamilyar po tayo dun sa na-mention po ninyo, nabasa din natin, July 5 nga yung prediction po,
At hindi lang yata Japan ano, pati mga taga Thailand din po parang naging, or naalarma din po doon sa parang prediction ng July 5. So eto related na question pa rin natin ma'am dun sa, epekto po ng earthquake since, nung June 21st nga po. So far ma'am wala naman pong mga recorded siguro na mga nasaktan or any, casualties dito sa mahigit, 1,500 or 600 na quakes po diyan po sa Japan? So far, wala pang naitala na, sabihin mo ng injured person o kaya namatay kasi, sa Japan 'no, very fast ang kanilang response sa mga ganitong sakuna. In fact, very high-tech sila. Meron yung tinatawag na emergency alarm sa radyo, sa cellphone, and then sa TV. So, ang yung likod 'pag mayroong ganitong mga earthquake kaagad nag-o-open ang TV kasi sinasabi nila kung asan yung shindo, kung asan yung Mm. epicenter, and then kung ano yung gagawin ng mga tao. Kasi well-informed ang mga tao sa Japan, andun yung aming emergency drills, mula sa mga kindergarten, mga bata ay meron ng mga training kung anong gagawin kung meron ganitong mga earthquakes, typhoon, tsunami. So, andun yung coordination ng mga otoridad, ang mga teachers kagaya yung lingkod, and then pati mga bata meron silang nakakabit sa kanilang bag o kaya sa kanilang kung minsan nilalagay nila sa damit nila yung mga alarm kung may Mm. ganitong ini-expect o kaya may mga kahit na prediction yan, pinaghahandaan pa rin ng mga residente dito sa Japan. Okey po. Okay. Ma'am Hana, saan po pala, nagpupunta 'no or lumilipat po yung mga, binabanggit nga po na nag-e-evacuate mula po dun sa, nabanggit po na place or lugar na affected po diyan sa Japan? Bale in particular saan po sila, pumupunta or nag-e-evacuate? Pupunta sila sa may Kagoshima kung saan ito yung pinaka-southernmost part ng mainland Japan. Mm. So, island sila na it's about 90 kilometers away. Nagfi-ferry boat, kaya pa ng ferry boat yun. So, pinaka-mainland ng Japan, pero pinaka-southernmost part. Ang Tokyo, no, nasa northeast kami. Yung Kagoshima naman ay nasa southwest din siya. So, nasa mainland lang sila pinapapunta. So, sa atin 'no, kung alam niyo yung mga okey, taga-Dagupan kayo 'no, yung 100 Islands. So, Mm. imagine na 3 islands, meron silang volcano each, pinaka-active yung isa do'n. Pero 'pag papuntahin na sila sa may sabihin mo ng Dagupan mainland. So, gano'n Mm. din yung sitwasyon ngayon do'n sa may Kagoshima, which, maliliit na island lang siya, konti lang yung mga tao do'n kaya puwede silang sakay lang sa ferry boat papunta sa mainland Japan. Mainland, which is still pinaka-dulo, southern part ng Japan. Mm. Okay. I hope I Okey. answered well your question, Yes Bongbong po, ma'am. Horton. Yes po. So, meron bang, siguro ma'am, advice din, sa kanila, yung government ng Japan, yung mga nag-e-evacuate kung, dahil nagpunta po sila 'no sa, ibang, parte or lugar, meron bang abiso sa kanila ma'am until when sila puwedeng manatili doon and then bumalik po sa kanilang lugar or, parang desisyon naman na ma'am nung mga evacuees kung sakali? As of the moment, actually under the authority yung, tinatawag na Japan, um parang famous sa States 'no, Mm. emergency, administration. Bale hindi sila basta-basta makakabalik o kaya personal decision. Ang authority na ngayon ang in charge kung kailan sila puwedeng bumalik. Tinitignan nila yung sitwasyon. So, may mga scientists sila, may mga geologists o kaya mismo yung Japan Emergency Administration kung saan ay dahil nga nonstop yung mga earthquakes doon tapos yung pinaka-active pa ay kasama sa chain of islands doon. So, bali as of the moment hindi pa masabi talaga kung hanggang kailan at kung puwede silang bumalik sa kanilang lugar kasi nga, palaging nag-e-earthquake sa lugar na yon. So, under the authority ng, GMA, Japan Emergency Administration, ang dapat masunod sa ganitong sitwasyon Mm. sa southern part ng Japan. Okey. Hindi hindi mananaig yung personal decision kundi Mm. galing sa otoridad 'pag ganitong sitwasyon.
Okey po. At least, may assurance ma'am ano na talagang, sila naman po ay, talagang, well taken care of ng, government po ng Japan. Yes, Mm, kahit saang lugar ng Japan 'pag ganitong may sitwasyon na, any natural disaster ay andun na, hindi pababayaan ng gobyerno ng Japan. Well coordinated, andun yung pati pagkain, yung mga kailangan nilang gamitin. Though ang mga Japanese 'no, meron silang mga emergency bags. Ay yung lingkod kasama ako dun. mm. Bale meron kaming, may abiso na dapat good for 3 weeks. So yung mga tubig, mga pagkain, yung mga damit, 3 weeks. Pero meron din yung inaasahan ng mga residente na aalagaan din sila ng government nila. Maraming mga donations, actually meron ng financial, ang tawag doon financial bank o kaya emergency na support. Mm, mm. May nakatalang budget actually bawat local o kaya city government dito sa Japan, Opo. for emergency needs. Kaya kung may mga ganito, meron makukuha kaagad na financial na support sa mga ganitong residente. I really hope diyan sa Pilipinas 'no, kung may mga ganitong sakuna ay may puwedeng, dukutin kaagad na budget. Ganito sila bale ka, what do you call this, ready 'pag Mm, ganitong mga sitwasyon dito sa bansang Japan. Anywhere in Japan, so may national budget, may regional budget, may, local budget, and then dun mismo sa may area, ang tawag nila Chiki, meron mm. sila talagang support system. Yung mga may nakatutok doon kung saan magroronda siya, bawat bahay doon. Alam nila kung, ilan yung mga tao doon, anong edad nila, at kung ilan yung katao sa isang bahay. Just a side info 'no, sa nangyari sa Iran-Israel, okay, this is outside topic. Very impressive na alam ng Japanese government kung ilan ang mga Japanese sa Israel. Nasabi nila 1,000. Doon naman sa Iran, meron silang 268. Alam nila kung saan yung kanilang kababayan, ilan sila, at kung paano sila kukunin sa isang lugar sa Africa, Djibouti, by bus. So nung, Mm, in-announce 'to sabi ko, "Wow, very impressive." Na kahit nasa overseas ang kanilang mamamayan, alam nila kung saan sila at ilan ang mga tao. Para alam nila kung ilang planes ang kanilang ipapadala para i-pick up, i-repatriate ang mga kababayan nila. More so kung nandito sila sa Japan. Alam yung Chiki, yung district kung saan nakatira si Mister or Mrs. ilang tao sa isang bahay. So, ganun yung census nila. Ganun ka talagang well coordinated, alam nila yung data, alam nila yung mga birthday sa mga tao. So, nawa'y ganun din sa ating bayan 'no, lalo na yung mga nag-a-abroad kagaya sa amin na mm. kung may mangyari man, alam nila may Pilipino doon o kaya, kung affected man, mabilis yung responde ng mga awtoridad. Like kanina I think meron kayong in-announce about yung ibang bansa. I really hope yung mga embahada natin o kaya foreign affairs, alam kung asan mga kababayan natin. Okey po. So with that, siguro Ma'am Hana, lastly, baka may mga nais pa po kayong mga idagdag na, detalye and gano'n na rin mga reminders po of course ano, kung, sa mga kapwa, Pilipino diyan po ma'am sa Japan. Sa mga nakikinig mula sa Dagupan 'no, Bongo Mm, Radio Dagupan, kung meron kayong kamag-anak do'n sa may Sakurajima, Akushikajima, Kodakarajima, mga islands dito sa southern part ng Japan, keep in touch sa Bongo Radio Dagupan. Kami po ay hindi lang nag-a-announce, nag-a-update about Japan, kundi andito rin ang aming public service. Ang yung lingkod, si Hana Galvez ay taga Tokyo, Japan, pero andun na buong Japan, tayo ay nagre-responde rin at, tumawag din kayo, ang iyong likod, Hannah Galvez, meron tayong Facebook. So, just keep in touch with me at yung mga kababayan natin dito sa Japan, kung meron kayong gustong iparating din sa kababayan natin o kaya sa bayan natin o kaya through Bombo Radio Dagupan, just keep in touch with me. So, tutok lang kayo dito sa Bombo Radio Dagupan, basta bombo, basta radio, bombo.